Mas nauna pa silang nakulong kaysa kay Senator Rodante Marcoleta. O, tingnan ninyo. Panoodin natin tong balitang to. Anak ng weteng. Alright. Ng isinagawang kilos tatlong individual ang arestado sa gitna ng isinagawang kilos protesta ng isang religious group kahapon sa kahabaan ng EDSA. Ayon sa PNP, kabilang sa mga inaresto ang isang bus driver na umano'y hinarang ang northbound lane ng EDSA at nakasagasa pa ng isang pulis. Dalawa pa ang O, tingnan ninyo. Mas nauna pang nakulong yung driver. Hinarang ba naman ang bus lane? Tapos hinarang, sinagasaan pa ang isang policeman, policewoman. Tama ba yun? Mga minamahal. Kaninong bata to? Kay Chavit ba or sa INC? Yung, Diyos ko naman po, aray mo. Wala na talagang matinong ginawa ito. Diyos ko naman. Ang hirap na mag-talk, ha? Ang hirap ng mag-talk. Pero tingnan ninyo, mas nauna pang nakulong ang driver kaysa kay Rodante Marcoleta. Sa pinaglalaban ninyong mali, kayo ang napahamak. Again, ulitin natin, mga minamahal. tatlong individual ang arestado sa gitna ng isinagawang kilos protesta ng isang religious group kahapon sa kahabaan ng EDSA. Ayon sa PNP, kabilang sa mga inaresto ang isang bus driver na umano'y hinarang ang northbound lane ng EDSA at nakasagasa pa ng isang pulis. Dalawa pa ang dinakip matapos umanong manakit ng mga pulis na nagbabanta. Imagine, nanakit ng mga pulis ng bangga, tapos ang iba nagnakaw pa. Ay mo! Magnanakaw ba ang mga miyembro ng INC? Sa tingin ko, hindi Pero bakit merong mga magnanakaw dyan na nakapasok? Kaninong miyembro yon? Kaninong yon? Kaninong tao yon? Kay Chavit ba? Or tiwalag ba? Hindi natin alam. Or baka itiniwalag na? Hindi natin alam. Nanggugulo Diba? O yung rally ng INC na bahira ng dumituloy. Diba? Sa lugar, sinabi rin ng PNP na tatlong pulis ang Ay, may nag-comment, bayaran sila. Bayaran nino. 'Di ba mga minamahal, bayaran nino. Kung meron mang nagbabayad sa mga to, sino? 'Di ba? Bus ng New Era, so INC, sabi ni Joker84. Oh my goodness. sugatan sa nangyaring komosyon sa gitna ng rally. Ang isa pong naaresto natin ay driver ng bus kung saan nung siya po ay pinapatigil o wag nang ipagalaw yung bus ay pinaatras abante niya at nasagasaan po niya ang isang policewoman natin. Hindi man nasagasaan. Oh, nasagasaan. Kaya pala, meron tayong nabalitaan kahapon na may policewoman na isinugod sa ambulansya. Sa ambulansya, mga minamahal, sinugod. Kasi meron tong injured. Grabe, no? Ganito baka sa salbahe ang ibang miyembro ng INC, kung INC man yung bus driver na yon. Kaya dapat talagang imbestigahan itong surprise rally nila Actually, imbestigahan naman according sa palasyo. 'Di ba? Oo, imbestigahan naman according sa palasyo. So, yung ginawa nilang surprise rally na nagdulot ng malaking collateral damage sa mamamayang Pilipino, iimbestigahan na. Kabilang kay Marcoleta, may naaresto na. So tuloy-tuloy na to mga minamahal. No one is above the law. Surprise hijacking, sabi ni John Agency Lapan. Okay, continue. Na nabangga, nauntog. At meron po namang dalawa pa na naaresto na nanuntok po ng ating kapulisan. Diba? Mas nauna patuloy kayong nakulong kay Senator Rodante Marcoleta na merong kasong plunder. Diba, mga minamahal? Ang mga civilian ay talagang lalaban sa mga otoridad dahil apektado sa matinding korupsyon sa Pilipinas. Kaso nga lang, ang problema, wala namang ebidensya itong kulto nila Rodante Marcoleta. Diba? Sabi ni Sampaguita 2068. Diba? Kung ano-ano na lang yung ginagawa nila. Actually, no one is above the law. Kung tama yung sinabi ng ating presidente, kung meron mang dapat imbestigahan dito, is yung leader. Sino ba yung leader na tinutukoy? Or di kaya yung spokesperson? Kasi may impact sa bawat tao, sa bawat pasyente ng ambulansya na, 'di ba, sinusugod sa ospital. Itong ginawang rally,
ng INC. Lalo pat hinarang nila yung daanan sa EDSA. 'Di ba mga minamahal? Ang daming 'di ba sabi ko nga sa inyo, merong buntis na namatay. Sana man lang yung mga kapatiran natin naawa, no? Sa buntis na namatay kasama yung kanyang baby. Sana man lang naawa yung mga kapatiran sa mga commuters. Sana man lang naawa ang mga kapatiran sa mga taong nagtatrabaho. Kasi ang ginawa nila ay literal na sobrang laking perwisyo. Di ba mga minamahal, sobrang laking perwisyo. Kaya nga yung ating gobyerno, papaimbestigahan kung sino yung nasa likod nito. At hindi pwedeng feeling untouchable. 'Di ba? Kung sino man yung imbestigahan, walang feeling untouchable dito, makakasuhan. Dahil sabi nga ng Malacanang, abay, hindi pwedeng ipagsawalang bahala lang ito. Sige nga, panoodin natin tong balitang to, mga minamahal. Ano yung sinasabi dito? Eto. Ay, nako. Diyos ko. A surprise protest along the historic Epifanio de los Santos Avenue coincided with the 4th anniversary of President Ferdinand Marcos Jr.'s inauguration as the Philippines' 17th president. Malacanang scorned the thousands of protesters who gathered at the EDSA Shrine and the People Power Monument in Quezon City, even without a permit, after the massive demonstration prompted traffic jams and service delays along the country's busiest thoroughfare. Ang Pangulo naman ay nirespeto ang karapatan ng bawat tao. Ang freedom of expression, ang freedom of assembly, at pero hindi kinikilala ng Pangulo ang mga pang-aabuso na may kaakibat dito. Magkakaroon po ito ng impact sa bawat tao, sa bawat trabahador, sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa EDSA. While protesters were calling for 'Di ba? Nagets ninyo? Mga pasyente na dapat dadaan sa EDSA, mga estudyante, mga trabahador. So sana man lang nagkaroon ng konting guilt, ang mga kapatiran dito dahil meron nga, balita ko sa inyo mga minamahal kanina, meron pong pregnant woman at yung kanyang anak ang namatay dahil po sa traffic na idinulot ng INC rally. Freedom of expression, expression of stupidity. Tama, nasobrahan sila. Sabi ko nga sa inyo, yung freedom of the press, yung freedom of expression, okay lang. Kaso mayroon tong boundaries at mayroon po itong limitation. 'Di ba mga minamahal, lahat ng bus na ginawang pangharang, sana ma-impound. MMDA, gawin ninyo yung paraan ninyo. Lahat ng bus na nangharang dyan, please lang paki-impound. Oo, dahil wala pong sino man ang taong pwedeng sabihin nating above the law or sino mang relihiyon ang above the law. 'Di ba? Impound kasi mga tarantado 'Di ba? Ang daming buhay ang nasagasaan, ang daming pangkabuhayan ang na-traffic, 'di ba? Hindi makadaan sa daanan, mga naghahanap buhay. So, dapat lang maparusahan kung sino mang tao ang nasa likod nito. Lalo na yung pagmamayari ng bus na yan, ng mga bus na yan, na nanggugulo po dyan sa EDSA. 'Di ba? Kasi kung people power yan, dapat lahat, dilaw, loyalist, DDS, dapat lahat nandyan. Kaso ang nangyayari, DDS lang po ang nandyan. At yung religious group na kung sino mang Ponto Pelasio, yan ang harang ng utos, kaya nila yan na nga yung nangharang dapat mapanagot. Yun lang naman yung atin, mapanagot, dahil meron pong mga buhay ang nasagasan, estudyanteng hindi makapasok dahil sa perwisyong idinulot nila. So, by the way, mga minamahal, pahingi po ako ng comment, like, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan. Shoutout sa iyo, Erwin Amos, Charlie Wishki, Eric De La Cruz, si Blackstar. Yan, shoutout sa inyo. Ingat, mga kababayan.